Ito na yung issue. Nananawagan na ang taong bayan na magpa-drug test ang Pangulo. Ano nangyari? Nagka-hearing sa Kongreso. Si Digong daw ang may kasalanan ng droga. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, hindi na dapat siya nagpresidente. Nagkomedyante na lang sana siya. So every time may sinusulpot na issue, aatakihin nila. Mamimili lang sila. Teka, sinong Duterte aatakihin natin ngayon? Si Rodrigo, game. ICC. Nagsasalita si Inday. Sige, sinong aatakihin natin? What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Atty. Trixie Angeles. Matapang na binutata ni Atty. Trixie itong administrasyong Marcos na kung saan ang mga pangako nito para sa ordinaryong mamamayan talagang napako na tila'y wala ng kwenta ang mga nakaupo ngayon sa loob ng gobyerno sapagkat hindi sila para sa bayan o para sa tao kundi para sa pansariling interes nila na makapangamkam di umano ng pera o kaban ng bayan. Ako naman po. Pero bago nga mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, masakit man isipin pero ito ang katotohanan na palugmok nga ang ating bayan at hindi pa unlad. Lalo na't 4 years pa ang termino ni Bongbong Marcos at gusto pa nilang i-extend ito na sila na lang ang mga upo sa loob ng Malacanang. Dahil sinusulong nga itong pagbabago ng konstitusyon o charter change. Naku naman po, kung kaya't huwag tayong pumayag mga kababayan na hanggang ganito na lang tayo na gusto nila tayong mga ordinaryong mamamayan patuloy na naghihirap habang sila puro sarap sa kanilang buhay. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ang framework nito ng buong Marcos administration, iisipin natin, lahat ng ginagawa nila ay tungo sa term extensions. Ayuda, bakit mo i-contract? Lumiit ang budget for 2024 kasi lahat ng pera napupunta sa ayuda. So ito, gumagawa sila ng budget for 2025 and guess what? Lumiit na naman. Ibig sabihin, less schools, less infra kung meron man kasi last year halos wala. Itong year na to halos wala. So, less spending, less projects, and less healthcare. Ito yung pinaka-importante. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, ang proyekto niya talaga sa 6 na taon ay to reduce poverty. Kaya lahat ng proyekto tungo doon. Tren, kasi mura ang tren. At mababawasan ng traffic, hindi naaantala ang taong bayan. Free tertiary education. Sige nga, laking tulong sa magulang nun. Hindi ka magbabayad ng tuition. Makakatapos ang mga anak natin. Libre paaral! Libre paaral! Libre paaral! Walang presidente na nangarap ng ganyang kalaki na makapagbigay ng libreng tuition sa mga mamamayan. Itong si BBM, wala na siyang kailangan i-plano. Itutuloy lang ngayon. Nagsimula kay Duterte yan. Technically, tuloy pa rin. Pero taon-taon, nababawasan yung pera para sa free tertiary education. Halos, wala ka nang naririnig na nagsasabing, uy, nakapagtapos yung anak ko dahil sa free tertiary education. Natapos nung banda 2022, meron pa yung mga leftovers, yung mga galing kay Rodrigo Duterte. Maraming nakatapos sa ilang taon na meron ganun. Ngayon, wala. Ano pa ang tinira niya? Bigas. May RTL, Rice Tarification Law. Ang purpose ng Rice Tarification Law, lumaki yung pondo para sa mga magsasaka. Umupo si BBM bilang Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture Secretary. Isang buong taon na walang nangyari. Gusto kang tanongin, nasan yung Rice Tarification Fund? Umabot ba sa magsasaka? Tumataginting ang katahimikan kung nasaan yun. Ayan. Sana, na ibasura na natin sila sabay-sabay. Pero, bakit ang daming graph? Bakit di ba tinikwento ni Ka Eric, tuloy-tuloy, lumalaki yung korupsyon? Bakit? Kasi nga, kaya namimigay ng ayuda, hindi lang para sa sa eleksyon.
namimigay sila ng ayuda, vote buying yan, para sa referendum. Yung referendum na magiging bunga ng charter change. Lahat ng ginagawa nila ay tungo doon. Niloloko lang nila tayo kasi biyahe ng biyahe yung presidente. Nangangako na uwi foreign investments. Lumabas yung statistics this year, bumagsak ang foreign investment sa Pilipinas. Naglolokohan talaga tayo Totoo rin na lang. Tapos kung minsan, siya, Grabe ng mga kababayan, totoo yun. Bakit? Damay nyo ba itong mga foreign investment na sinasabi ng nilabongbong Lisa Tamba? Wala naman nangyayari sa ating bansa Tumaas pa nga ang unemployment rate dito sa Pinas. hindi lang naman foreign investments. Naghahanap tayo, dahil may problema tayo sa West Philippine Sea, naghahanap tayo ng kakampi. Sovereign Philippines, di ba? Ba't kailangan mo ng kakampi? Di ba tama tayo? Kala ko ba atin yung action? Hindi naman atin yun. Pero sige, atin ang West Philippine Sea, pero kailangan natin ng kakampi. Galing. So, habang tumatagal, nakikita niyo na pasama ng pasama yung mga desisyon. So, okay, lumabas ang video. Ha! Ngayon maliwanag na kung bakit ganun yung mga desisyon niya. Diktatura! 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 Ngayon, ang pinaka-strategiya nila, okay, listado na, di ba? Authenticated. Pero bago talaga lumabas yung authentication na yon, siniraan na. Hindi pa nila na-examine, humihirit na. Sino yan? DND. Fake daw yan, fake. AI. Tagal nilang pinractice yun, huwag ka mag-alala. Kasi a few months before, may lumabas na sabi nila na nagsasalita daw si Pangulong Marcos at ino-order ang AFP na umatake sa West Philippine Sea. Sabi ko, bakit lumabas na kagad sa mga pahayagan? Sabi nila, viral daw. Viral? Kahit tayo. Sabi ko, what video? So later on, nag-produce sila ng video. Pinagtawanan ng mga tech people. Kasi sabi nila, AI daw yun. High-tech daw yun. Sabi ni Art Samaniego, na tech editor ng Manila Bulletin, actually, low-tech yan. Hindi yan AI. May pinagtagpi-tagpi sila. Pinagtagpi-tagpi nila yung mga audio recordings ni Pangulo. In one sentence here, 2 words there. Tapos, ginawa nilang buo. So, splicing. Hindi AI. Splice. Pero, ang excuse na sabi nila, hala, may mga masasamang elemento dyan na gumagawa. Sino kaya yun? So, na gumagawa ng AI ni Pangulo para rindangin ang taong bayan. Ang galing, tama-tama, paglabas nung ano ba tatawagin natin sa video niyan? Basta yung video, yung singhot video, ready na sila. AI yan! Uy, ilang buwan sila nakapractice. Eto, wala pang isang buwan, authenticated na. Sinong niloloko nila? So, akala nila mababaw nila sa limot. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Dahil comms ako, binabantayan ko yung comms. So, every time may issue si Presidente Marcos, halimbawa, tumaas na naman presyo ng pagkain. Hindi nila ma-explain kung bakit ganun kataas ang presyo ng bigas at the same time, akala ni Presidente nasa 29 pesos yung presyo. Presidente! BBM! Mga ka-presidente! BBM! Yung video pala, explanation yun. Kung bakit ganun siya mag-isip. Okay, so tuloy-tuloy yan. But, pansinin nyo, mahal ang presyo ng pagkain at naging issue, lumabas yung issue ng ICC. Alam mo na, di ba? Nung baha, pansin nyo, baha, bistado yung kasinungalingan na 5,500 flood control projects. Ano nangyari? Inatake nila si Inday. Inatake ang KOJC, dumami ng yes! Tapos binuhay na naman ng ICC. Sabi ko, bakit coincidence ba to? Okay, sa susunod, lumabas ang video. Aba, arestuin daw si Digong. Yung kinasuhan si Mayor Baste. Di ba, dami na naman lumabas. Wait, hintay na naman tayo. Susunod na issue, ito na nga.
Bago na naman. Ito na yung issue. Nananawagan na ang taong bayan na magpa-drug test ang Pangulo. Ano nangyari? Nagka-hearing sa Kongreso. Si Digong daw ang may kasalanan ng droga. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, hindi na dapat siya nagpresidente. Nagkomedyante na lang sana siya. So every time may sumusulpot na issue, aatakihin nila. Mamimili lang sila. Teka, sinong Duterte aatakihin natin ngayon? Si Rodrigo, game. ICC. Nagsasalita si Inday. Sige, sino aatakihin natin? Sige, Inday na rin muna. Okay. Naglabas ng Magaling panukalang mamaliktad batas ng mga kababayan. si Congressman Pulong Duterte para magpa-drug test ang lahat ng kawani ng gobyerno. Pero, alinsunod sa Supreme Court ruling ng 2008, kapag kandidato, voluntary. Aba, ganadong-ganado yung mga kongresista nag-press conference. Sabi nila, unconstitutional yan, sabi ng Supreme Court, hindi yan pwede. Mali, di sila nagbasa. Posible na may mga video din sila, di ba? Kasi, sabi nila, unconstitutional. Sabi ko, teka, hindi nyo binasa, no? Yung Supreme Court ruling. Ang sabi, unconstitutional lang kung i-require sa mga kandidato. Hindi sa mga nakaupo. Hindi sa mga, kasi regularly ginagawa yan. Ang puntirya ni Kong Duterte, ginagawa natin sa AFP. Mayat-maya, ang mga sundalo at mga opisyal natin, random drug testing 4 times a year. Bakit exempt ang mga kongresista? Bakit, feeling exempt lahat ng ibang matataas ang pwesto? Kasi, ako nga tinanong ko nung in-appoint ako, health check, sabi ko lahat na lang. Baka kung ano na lang ang makita nila. Kinabahan ako kasi grabe yung physical exam. O di sige, sabi, kaya mo pala. Ibig sabihin, kaya kayo ini-health check, tinitignan nila, baka kasi hindi ka magtagal sa sama ng loob. So, yun na nga yung nangyari. Sila yung masama ang loob sa akin. May isang masama ang loob sa akin, hindi niya natiis. So anyway, bakit ganun? Yung blood test, for others lang. So, lumabas na naman yung panawagan ng blood test. Ngayon naman kakakinasuhan, si Congressman Duterte, si Mans Carpio, Attorney Mans Carpio. Sinama pa nila si dating DOC Commissioner ni Canor doon. Sabi ko, kritik ko yan. Sabi ko, Nick, damay-damay na tayo dito. Kasi tuwing nagkaka-issue yung presidente, naghahanap sa teka sino kakasuhan natin. Kasi walang kinalaman. Parang parating walang kasalanan ng presidente. Tapos lahat ng mga Duterte at kaming mga nadamay, lahat tayo mga siraulo, mga magnanakaw, dapat may mga nakabantay na pulis parati sa labas, gano'n, nakamahabang armas, nakatakipang mukha. Sabi ko, wala ba sa amin? Parang nale-left out na ako. Bakit KOJC lang? Sa amin, binabalahura lang kami. So ito po yung isang phenomenon. Itong administrasyon na to, nag-hire ng calls. Akalain mo? Dati, ang nagtatanggol sa mga presidente, panahon ni Duterte, Habib okay. Umpisa ng panahon ni BBM, quick si Angeles. Wala na akong tagatanggol ng presidente, Falls. Nakakaya. Pero, ibig sabihin yan, hindi kaya ng mga tao ni Pangulong Marcos pagtanggol siya. Kung talaga naniniwala ka dun sa tao, naninildihan ka sa gobyerno niya, ang dali pagtanggol. Tingnan niyo si Rudy Duterte. Ordinaryong mamamayan, tatayo pagdadaban siya. Gabinete niya, parating nakikiisa lahat yan. Sabay-sabay pa. Hindi magagaling lahat. Pero sabay-sabay, nakikita niya may puso, pinagtatanggol siya. BBM administration, tools? Walang muka. Balahura magsalita. Fake news. Fake names. Hindi tao. Yan ang nagtatanggol sa presidenteng ito. Di ba ang tungkot na? Layo na natinakbay natin. Pero bakit okay lang sa kanila? Dinidedman nila yung issue ng droga, di nila pinapansin tumataas presyo ng bigas. Kunwari na lang tumutulong sila, namimigay-bigay sila ng konti, barya-barya, aanhin nila yung pera. Charter change. Ibig sabihin, hindi enough yung 6 na taon na maninilbihan si Bongbong Marcos.
Inggit naman sila sa tatay ni BBM, naka-20 na taon yun. Yun talaga. Sana nga nakakatawa pwede natin lang silang balahurain, tawanan na lang nila, pero hindi Kasi kinakabahan ako, nagkaroon ako ng apo So kabado ako. Okay lang nga, dito tiisin natin, basta hindi sila magtatagal. Pero kaya pa ba natin isipin kung anong gagawin nila sa mga anak natin? Anong gagawin nila sa mga apo? Diba? Mai-imagine mo ba ang isang President Martin Romualdez? Tambalos, los! Tambalos, los! Tambalos, los! Tambalos, los! Hindi na kaya. Ito po lang pero what does it come down to? Bakit nila gusto ng term extensions? Kasi alam na natin nahalata na natin, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi leader si BBM. Kasi hindi na nga weak hindi siya talaga leader. Magaling siya sumunod sa misis niya. Nadidiktahan siya. Nadidiktahan siya ng US. Nadidiktahan siya ni Martin Romualdez. Nadidiktahan siya ng mga oligarko. And of course, misis. So, ibig sabihin, natuto na tayo. Nagkamali talaga, budol talaga to. Hindi leader si BBM. Pero, kahit ganyang kasama ang gobyerno nila, gusto pa nila i-extend. Nabudol kami! So, isa lang ang panawagan natin dito. What it all comes down to, at itong sinasabi ni dating Pangulong Duterte, protect the Constitution. Kasi yung Constitution, yan po, ang bukod tanging nakahadlang sa kanila. Sa kanilang tuloy-tuloy na pambabalangura sa atin. Kasi, kung hindi man natin kaya, at least in 6 years, tapos na sila. Diba? O 2028. Pero, kung papakialaman nila yung saligang batas, 2048, nandito pa sila. Yay! Imagine nyo lang yung itsura ni, by that time.